kabayan, nandito na naman ang inyong abang lingkod na si Juan Masipag. Ngayon po, ay papunta po tayo sa isang pasyalan dito sa probinsya ng Quezon na tinatawag nilang Sandbar. Tayo na po mga pakabayan, puntahan na po natin. Tayo po ay maglalakbay sa pamamagitan ng bangkang dimotor at gugugol ng kulang-kulang 1 oras upang marating iyon. Naway patnubayan po tayo ng Poong lumikha sa ating muling paglalakbay. Mga kabayan, natatanaw na po natin ang sandbar, ang maputing buhanginan sa ating unahan. Mga ilang minuto na lamang po ay mararating na po natin ito. Ang sandbar o shoal ay isang maliit na mataas na bahagi ng buhanginan sa karagatan. At ito'y nabuo dahil sa 2 hampas ng mga alon na magkasalungat na naging dahilan upang maipon ang buhangin na naging isang munting burol o bundok ng buhangin sa gitna ng karagatan. At kadalasang itong lumilitaw kapag mababa ang tubig o low tide, at lumulubog sa tubig kapag mataas na ang tubig o high tide. At sa paglipas ng panahon, at ito'y tuluyan ng tumaas at nanatiling nakalitaw kahit na mataas ang tubig, at ito'y tinubuan na ng mga halaman o mga puno. Ito ay tatawagin ng isang isla, tulad ng Isla Limasawa. Malapit na po tayo, mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. Tayo mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. Nandito na po tayo sa Sandbar. 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 Sandbar.
daming talaba po. Puro talaba. Ano nga ba ang talaba? Ang talaba ay isa sa pamilya ng mga kabibe o shellfish tulad ng suso, tulya, paros at tahong na kadalasang matatagpuan sa mga batuhan sa karagatan. Masarap siya. Lagyan mo daw ng suka. Masarap ko isa. Kayo dito, gusto niya? Ayoko. Mas gusto ko mag-vlog. Dito ko lang. Talaga mo. Diyan, sa dagat. Manguha po sila ng talaba. Ang mga turista po. Bakit kaya ang dami talaba dito, no? Uy, siya po. Pero, siyempre. Kumain na ako. May iba pong mga turista sa di kalayuan na nakasabay po natin dito sa sandbar o shoal. Bibinyagan po natin ang sandbar na ito. Tatawagin po nating Juan Masipag Shoal. Tingin. 1, 2, 3. Mga batuhan po pala ito. Mga batuhang kinakapitan ng mga talaba. Lumilitaw po ito kapag ka po low tide. Araw-araw naman po ay may low tide at high tide. Pero naging mas mataas at mas mababa ang tubig kapag kabilugan ng buwan. Tanungin po natin ang esensya upang higit nating maunawaan ang mga kaganapang ito. Ayon sa sensya, sa tuwing kabilugan ng buwan ay tumataas ang tubig dagat kaysa sa pangkaraniwang taas nito. Ang dahilan, kapag kabilugan ng buwan ay mas malakas ang gravitational force ng buwan na siyang humihila ng tubig sa magkabilang dako ng mundo. Tingnan nyo sa larawang ito upang higit nyo maintindihan ang mga kaganapang ito. Ngayon po mga kabayan ay subukan po naman natin manguha ng talaba gamit ang batong pamukpok. Nag-teamwork pang dalawa eh. Ngayon po ay low tide, kaya nakalutang po ang batuhang ito. Pero maya-maya po ng konti ay unti-unti nang lulubog ang batuhang ito dahil sa high tide. Tatanungin po natin ang isa sa mga turista. Dali. Ano pong hihahalo niyo sa talaba? Suka po. Sarap ito may suka. Sige po. Ayon po sa nakausap po nating turista, ang inihahalo niya po sa talaba ay suka. Kahit na ito ay hindi niluto. At ayon po sa kanya, ang lasa daw po ay maalat-alat na manamis-namis. Ngayon po ay alas 4 na ng hapon at unti-unti nang tumataas ang level ng tubig. Ang mga kasama po natin ay naghahanda na sa paglisan sa napakagandang lugar na ito. At maaaring ito ang una at huling pagkakataon na masilayan ang ganda ng lugar na ito sa lalawigan ng Quezon. Ngayon po, mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, pabalik na po tayo
Sa bahay panuluyan na ating uuwian, walang iba kundi ang Vivian Transient House. Isa na namang masayang paglilibang ang naganap sa araw na ito. At ako'y labis na nagpapasalamat sa ating dalawang mabait na bangkero at kay Manong na masaya at maingat sa paglalayag sa dagat upang maging masaya at makabuluhan ang bakasyong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!